Tama natin ng ano ng munggo itong ating ano itong ating garden kasi ang ating ano taniman lagi nating lalagyan ng mga ano mga garto mga munggo, sitaw kaya kasi yung itong mga klase ng ano yung legumes ito legumes kasama din ito sa uri ng ano ng legumes yung munggo. Ayan o, isang baso ito. Madali lang ating pagkatanim, ganyan lang o. Ayan. Ganyan lang. Ilagay natin to sa mga kung saan malimit tayong nagtitilig. Ayan. Ibububuo lang natin kaya. Ayan ito. Malimit tayo itong nagtitilig. Ito natin ano. Ayan. Bulabor lang. Importante yung ano may legumes ang ating taniman. Yung kasing gawain ng mga legumes yung nitrogen sa ano sa kalikasan o sa ere sa hangin hinihigop niya kaya ano importante na lagi may legumes sa ating ano, sa ating taniman. Ba't diba halimbawa katulad niya meron na akong nilagay diyan na ano mga sitaw, ito na mga munggo naman ito munggo. Ang ating ano taniman yan ay kapag hinahaluan natin ng legumes ang lupa nagiging ano nagiging mataba ang lupa. Kaya lahat ng ano lahat ng inyong ano man ang inyong ano ang inyong mga ano nakatanim bawa meron kayong mga kahit ang bawa ang inyong mga tanim ay mahilig kayo sa mga punong kahoy lagi nyong lalagyan ng ano ng mga hahaluan nyo ng karton mga legumes doon sa ilalim pagapangan nyo ng mga munggo, sitaw. Halimbawa hindi naman kayo mahilig doon sa kuwan sa sitaw ang inyong o kaya kahit mga munggo hindi kayo mahilig diyan kahit hayaan nyo lang diyang gumapang diyan sa ano sa lupa. Halimbawa hindi kayo mahilig o hindi nyo mahilig na gawing negosyo basta hayaan nyo lang diyan na pagkapanggapang. Ngayon kagandahan kasi na yun yung mga bunga niya matutuyo lang to halimbawa hindi nyo kinukuha pabayaan nyo lang yun ngayon yung mga bunga niya matutuyo na yun doon sa kanyang mga sanga sa kanyang tangkay tapos kapag ka nagtag-ulan siya na naman yun magsisibulan na naman tapos hindi na kayo magtatanim ulit ng ng mga ganyan ng mga legume kasi tuloy-tuloy na lang sila. Ngayon kung may isang araw parang napaibig naman kayo ng na magulay ng sitaw o kaya munggo meron naman kayong mga isinabog dati doon na yan ay mangukuha na lang kayo doon kasi dati na obserbahan ko na yan sa dati kong taniman sa Pilipinas. Naglagay ako ng ng munggo. Sinabog ko lang yung mga munggo. Abay, nung magtubuan, siyempre yung kalamang ang munggo kasi maliliit din ang mga bunga na yan. Maliliit. Tapos kapag natakluban pa ng mga mga dahon nila, hindi mo na makita yung mga bunga. Tapos siyempre mga natutuyo na. Tapos may trabaho naman ako. Kaya laging busy. Hindi ko na yung iba yung mga hindi ko na rin na-harvest kahit yung mga iba tuyo na hindi ko na na-harvest yun. Yun nung nagtag-araw mga tuyo na lahat pati mga damo tuyo.
Ba, nung magtag-ulan eh, ano, kita ko ang daming, ano, ang daming sibol ng mga, kuha, ang daming sibol ng mga, ano, mga munggo. Nang isa pa yung maganda rin, yung mga tapilan dito, walang tapilan eh, kaya nga naghahanap ako ng tapilan dito. Yun ang isa pa rin sa maganda, yung tapilan. Yan, kita nyo itong mga pagbubulabor ko, makapalang ano na yan. Pag sumibol yan siya ala eh, napakakapal. Bulabor lang kaya. Yan. Sa ating mga taniman. Abay, bilhin nyo yung kuwan. Nung nagtag-ulan, ang daming sumibol na munggo. Tapos eh, nung namunga, pag ako'y minsan eh, araw na linggo ako'y nagkakataon walang trabaho. Yo, mamumuti ako ng kuwan. Mamumuti ako. Eh, siyempre, gano'n na naman. Hindi ko naglalagay naman tayong busy. Aba, ay, ano eh. Hindi na naubusan ng ano doon, ng munggo. Tapos, naman ako, nakabili naman ako ng tapilan. Ako'y paborito ko rin yung ano eh, yung tapilan. Ano, tinamnan ko ng tapilan doon. Ilan lang aking naitanim na tapilan doon. Aba eh ano, nung namunga na yung tapilan eh, siyempre ang tapilan kaya nakakatuwa rin ko. Napakagaling din yung mamunga. Sobrang dami. Pag nakaumpisa na pamumunga, naku, matutuwa ka. Ang daming mamunga. Tapos hindi mo na rin ano, ay sa sobrang lago naman ng ano ng tapilan, hindi mo na rin makita yung ano na ya, yung ibang mga bunga ng tapilan. Kaya nangyari ganun din. Nung nag-umpisahan na silang magbungahan, hindi na rin makita yung ano, nagkakantutoyo na rin yung ibang mga tapilan. Taon-taon na rin eh, ano, pagkaka nagtag-araw, tuyo na, siyempre tuyong lahat, pati mga damo ay tuyo pagka tag-araw. Ay pagka nagtag-ulan ulit yan eh, sibulan na naman yung mga ano yung mga tapilan. Kaya kagandahan doon sa ano, sa tapilan, hindi yan ano, hindi kaya yung hanggang ano, masyadong pinupuntahan ng mga insekto. Yun ang kagandahan sa ano, sa tapilan. Para yun yan eh, ang itsura na yun, para siyang munggo na haba. Kaso nga lang siya haba, para kang mga itlog ng ipis. Yung ganyan ang itsura. Tapos ano, hindi rin siya ang kwento yung makinis ko, sarap ng lamasin eh. Dati kami may tindahan ng gano'n. May tinda kami na tapilan. Ay di pagka wala akong ginagawa eh, bawa wala pang customer, habang nag-aantay ng customer, ay di nilalamas ko yung ano, yung tapilan. Kasarap ng malamasin hanggang kalandas. Duty nahihi. Nahihi, abe enjoy. What this one? Enjoy this mung beans eh. Ayun ba? Coming? Coming this after inshallah coming. Yan kaya maganda yung ano may. Kaya maganda yung ano, lalagyan niyo ng mga halo-halo. Kaya kailangan ng ating tanim halo-halo. Para yung iba, halimbawa, yung iba ay expired na. Di yung mga bago naman ang tutubo. Kasi kapag yan ano, ang lupa kasi, kapag yan ano, wala masyado kayong mga halaman na kailangan ninyo, ay ang nangyayari, yung damo naman ang ano, ang nasibol,
Kasi nga ang tungkulin kasi ng damo, sila yung magpapataba ng lupa. Pagkatapos sila yung magko-cover ng ano, ng lupa. Siyempre pagka halimbawa ang namatay na yung ating mga ano, binunot natin yung mga halaman natin, binunot. Di ganun man ang nagiging ugali natin. Yung pagka tayo may mga halaman pag matanda na, tatabasin na, lilinisin, ay di siyempre magkakaroon ng space yung lupa. Ang gagawin ng damo, pag nakita niyang napasin niya, oy wala, may space doon, o suburan natin ng mga damo yun para matakpan. Ay ngayon kung halimbawa ang gawa natin garto, lalagyan natin ng mga buto na ganyan, ay di pag na-expire yung iba, pag na-expire yung iba, sila naman ang sisibol ano, ito yung mga gawa ng ating mga damo, wala silang ano, space para sumibol. Ganyan kaya minsan makikita niyo. Oh, tiki ah. Tikba. Tiki. Kaya ganoon kapag ang gagawin natin sa ating animal. Mung beans. Maybe sila kami. What? Mung beans, ropan. Yopan? Baden atcha. Kaya ito mo yung mga ano nasa ano na nasa ibabaw na ng yung palang isang gartong baso kuwan. Kaya na palang tam ng lahat ito. Kaya ano, sobra pa. Yan ang ngayon ang lupa pati nakakaroon ng maraming nitrogen. Kasi ang mga yan higop ng ano higop ng nitrogen. Pagkatapos inilalagay ngayon nila dun sa ano, sa ugat nila. Tapos yung mga ano, bakterya naman na silang nagde-distribute ng kawan, napunta dun sa ugat. Tapos doon na sila natira. Kaya importante kasi may mga good bacteria din sa ating sa ating lupa. Kaya yung mali yung ang mga halaman o kaya mga damo, binubunot ang ugat. Dapat ang mga ugat manatili dun sa ilalim ng lupa. Bawat tayo may mga expert na halaman, huwag natin bunutin. Ngayon lang natin tapasin na lang natin. Kung halimbawa magtatanim tayo ng panibago, tapasin lang natin. Hayaan natin yung mga ugat na mga tailihaw. Para yung yung ugat ay manatili dun sa lupa. Yung ating mga self-watering, like paglalagyan din natin mga self-watering para magkaroon sila ng dito ng mga legumes para patuloy na taba ang kanilang lupa. Yeah. Yun. May tira pa tayo ito. Ang dami. Pagbulabor na natin diyan. Yan. Ang kailangan lagi yung ating garden, laging punong-puno ng punong-puno dapat ang halaman para sila laging tumaba yung lupa. Importante kasi yung lupa ay patatabain ang lupa para nang sa ganun kahit anong yung halaman na diyan taba ng lupa kahit anong mapatanim. Tama yung ating ang palaya rito.
Nasaan na yun? Ayan oh. Ating ampalaya. Yan, pagka ganyan ang ampalaya, ano, harvest na natin yan, yung mga ganyan, ganyang kalalaki. Hindi na tayo nagpapalaki dito ng kuwang kasi yung kagandahan kasi na yun, hanggang nakakain lahat natin, pati mga busil ng ano, ng ampalaya. Yun ang kagandahan. Dati noon, ano, pag ako nagtatanim ng ampalaya, tuwang-tuwa ako na ano, yung gang ang bunga pinapataba pa, pinapalaki bago ko pa yan hina-harvest. Hindi ako nagka-harvest ng ano, ng mga bubot na ampalaya. May gartaw. Ngayon, iba naman ang aking ano, ang aking gusto. Kapag ako mag-harvest, yung ganyan, yung mura pa, parang bubot pa oh. Kaya mga gaya, mamaya inshallah, ma-harvest na natin yung mamaya. Ganyan. Tapos yun, meron pa tayo doon. Meron pa tayo doon sa kuwang. Kanya na mamaya ang ano, ang ating kuwang, ating discarding ngayon. Yung mura pa lang, yan, hina-harvest na natin. Yung pati ang ano, ang ating gulay. Ano, tuloy-tuloy sila ng ano, ng pagbunga. Saka dapat yung kartong kuwang talaga yan, no? Yung meron silang pakabagan. Pagka pala malagyan dito ng ano, ng kahoy. Makapaghanap ng kahoy na ano, para may pakabagan. Maya makapaghanap. Yan oh. Yung ating sitaw oh, RBC na. Meron pala pa akong sitaw dito. Nasaan ba yung? Ayun oh. Ito mo sitaw yan. Araw pala doon sa ilalim. Pag ano ko doon sa ilalim may ano eh. Pagtingin ko eh, meron palang sitaw na doon nakatago. Ayos. Nakataba ng husay yung sitaw. Ayun kasi mga ibang mga sitaw diyan hindi na talaga makalaki eh. Talagang ano, hina-harvest agad natin. Yan katulad ito. Yung ating ano, ating ampalaya rito, yan ganyan kalaki, na-harvest na natin. Ngayon may pollinator ako nakita ko kanina nasaan, iisa. Isa yung pollinator dito. Ang kailangan kasi magkaroon dito na yung ano, mga ano na tirahan. Kailangan makapag-isip ng paraan na magkaroon ng tirahan sila diyan. Mga pollinator para dito na sila titira. Pero dito kasi ano eh, maraming tao. Kaya ang malimit kasi mga sa liblib silang lugar na gano'n nagagawa ng mga pakuyutan nila. Ano? Yeah, pwede na niya ma-harvest yan kaya ang kalalaki. Ano? Ang kaya nakakatuwa rin yung ano, ang palaya, alhamdulillah. Subhanallah, dahil sa hanggang sila ano, yung mga ampalaya masipag yung mamunga, masipag kung yan kumpara mo doon sa ibang halaman. Kaya nakakatuwa yung ano, nakakatuwa yung itanim. Tapos yung ampalaya ano, kahit paano mahaba rin ang buhay niya yan, mahaba, maabutin niya ng ano, ng 2 taon yung kawan ampalaya. Basta yung ampalaya pagka medyo mahina na siya, makikita mo yan sa dahon, yung katulad niya yung sinabi ko kahapon na kapag yung kanyang kulay kailangan kasi lagi siyang ano, dark green. Pagka light green yung kanyang dahon, yung kanyang talbos, ang gagawin nyo, lalagyan nyo na siya ng ano, yung mga dumi ng hayop. Yan. Pero pagkagartong style, yung nilalagyan natin ng mga basura na ganyan. Kita nyo yung aking mga tanim, ano, dami mga nabubulok na basura. Yung ganyang style, kuwan, hindi na tayo masyadong ano, kailangan laging paglagay ng ano, ng mga pataba sa ating halaman. Saka lang tayo na magkalagay kapag nakita natin na halimbawa parang naubusan yung isang parte, naubusan na ngayon nag-ano sila, nagla-light green na yung mga dahon, o di saka lang tayo maglalagay. Kasi ang stand natin parang sa kagubatan, tingin nyo sa kagubatan,
Oh, hindi naglalagay ito ng ano, ng mga pataba, ng mga fertilizer, pero kung papansinin ninyo, ang gaganda ng mga halaman doon. Kahit yan sa mga damuhan, yung mga lugar na yung mga lugar na hindi na ano, napapakalma ng ano, ng tao. Yung mga lugar na napapakalma ng tao, eh tingnan nito, kalimitan nangyayari kuwan, ang lupa ay pumapayat ng pumapayat. Dahil kasi ang tayo kasi ibang style. Ang style kasi natin laging malinis, yung mga tani may malinis na linis. Yun. Pero ang style kasi ng ano, ng nature, yung ganyan. Yung ayun yung mga style ng nature. Ang inyong tingnan ay yung mga yung walang nakikialam ng mga tao. Tingnan niyo yung halimbawa itong mga damo doon. Yung damo, halimbawa ang damo inatapos na yung kanyang season, yung damo ay namatay, dun ayun doon na rin nabubulok. Tapos may sisibol na ulit na ano, na panibago. Kaya yung sustansya doon ng kuwan, tuloy-tuloy ang ano, ang dagdag ng sustansya kasi yung mga sumisibol doon kapag namatay sila, may namamatay, may nabubuhay ulit, mayroon ulit sumisibol. Oh, yung mga namamatay, sila ay tuloy-tuloy na nagiging dagdag sila na sustansya doon sa lupa. Kaya yung lupa napakataba. Kaya tingin niyo yung kalimitan no, sinasabi ng mga magsasaka, yung una silang beses nagtanim doon, ang kanilang mga halamay napakalalago. Paano kasi yung mga nabulok doon ng mga damo o mga dahon ng kahoy na nabulok, naandun pa yun sa ano, sa lupa. Pagkatapos ang gawa ngayon ng mga magtatanim, ang gagawin na lilinisin yan, di tatabasin nila ang damo, tapos linisin pati yung mga dahon-dahon di linis yan, yung mga tuyo-tuyo di yan, mga kuwan linis, tapos matitira na lang di ay lupa. Tapos saka ngayon magtatanim siya, pero kahit paano may mga sustansya pa rin doon na kuwan. Ngayon di siyempre sa una pagkatanim, napakalago nga naman ng kuwan ng halaman, ang dami nilang ani. Ayun sa susunod na tanim na nababawasan ng ani. Paano kasi lagi linis na linis? Ang dapat kasi sundin natin yung nature, wag natin baguhin. Para yung ano, yung ating kuwan. Oy, tiki ah. Mapikalas. Ani lang tayo ng ani. Dapat tayo ganyan, ani lang ng ani. Ani lang tayo ng ani. Wag natin ugaliin yung linis na ng linis sa ating mga taniman. Ang atin lang mga ano, kukuha. Yung halimbawa tayo may mga malunggay na ganyan, tapos kinakabagan sila ng mga baging, yun lang ang ating ano, ang ating medyo tatabasin. Tapos yung mga tinabas natin, lagay natin dyan sa baba kung saan natin siya tinabas, doon natin ilalagay ang kuwan. Tapos ang siyempre minsan ang kinakatakot natin sa ano, sa atin yung mga ahas na mga ahas na kuwan. Ang kuwan naman doon sa mga ano, sa mga ahas, halimbawa katulad mayroong mga cobra na diyan, ay talagang ano, ayun nga eh, bakit may batas kasi tayo na ano, yung mga cobra eh bawal patay kasi yung mga batas na ganyan, mali naman yung mga batas na yun. Sino ba nakaisip ng batas na ganyan? Ang hindi nila iniisip yung mga cobra, pag ganyan kayo nakakatulad kayo yung mga nakakagat na hayop, ay dapat yung mga nakakagat na hayop pinapalitan nila. Halimbawa yung nakaisip ng batas na yan, yung merong kalabaw na matay dahil sa kagat ng natuklaw ng ano, ng cobra, dapat pinapalitan nila dahil sila nagawa ng batas na yan eh. Yung tao na katulad na yung dati, meron kayo kagagraduate lang, ayun ang inaasahan ng pamilya, kaya nga tuwan-tuwa yung ano, yung pamilya dahil meron silang naipag-graduate na anak na yun ang makakatulong sa kanila. Ay nangyari na may natuklaw ng ano, ng cobra, ay dapat ang ginawa na yung ano, na yung naggawa ng batas na yan ay papalitan nila yan ng ano, ng tao. Kasi mas mahal nila yung ano, yung cobra eh. Palitan nila. Kumuha sila ng isang tao din, ari itong kapalit kasi namatay sila dun sa kagat ng cobra, kami kasi ang naggawa ng batas.
na bawal ang pumatay ng mga ahas na ganyan, mga kubra, mga ahas, at kay magbabayad, makukulong kayo at magmumulta pa. Kaya ganun mga ginawang batas na ganyan, salan-sala eh. Wala na yatang naisip na may pasanga lamang batas. Ay kahit mali eh ano, ayun namang ibang mga bumoto. Nakakapagtaka naman ba't bumoto rin kaya naipasa yung batas na yun. Ay dapat yung sa mga kuha na yun, paltan nila yung ano, yung ganyan. At tulad na yung kuha na babagong kasal yun. Oh, babagong kasal, sayan-saya na yung dalawang mag-asawa. At sila ay bagong kasal. Aba, ibiro mo yung babae, kuha nakagat ng kubra. Oh, ay paltan dapat nila yung nagawa ng batas, paltan nila yun. Hindi kasi nila iniisip yung maganyo nila mga ginagawa nilang batas na ano eh. Dapat yung pinapaltan ng ano, ng naggawa ng batas na yun. Pero mo yung kanya kababago lang silang kasal, namatay sila dahil sa kagat ng ano, ng kubra. Ang dapat talaga yan kaya mga kubra. Kung halimbawa sa mga ano, dapat talaga yan ipagay sa halamanan. Ayan eh dapat pagka ano, pinapatayan. Bawa nakita nyo yung kubra, ay huwag nyo nang ano, hulihin niya, patayin nyo agad. Dapat ganun ang ano ang ginagawa. Kasi katulad na yung isang ano, isang ama. Pumunta siya doon sa ano sa kapitbahay. Ngayon yung hindi niya na malayan, yung pag-alis pala niya, yung kanyang anak ay nakasunod sa kanya na hindi niya alam. Sumunod pala nung siya makaalis, sumunod. Ay nako, bakit kaya ito kuha nung hinahanap nila, ay na ayun, nakagat na pala ng kubra. Yung anak patay. Oh, paano pa may sauli ang buhay na yan? Oh, tingnan niyo yung mga yung naggawa ng batas na yan. Masabihin eh dahil nga doon sa mga ano, yung sa mga palaya kaya dumarami ang daga. Ayun, meron namang ibang paraan doon para maalis yung mga daga. Yung ano, katulad na yung iba, meron mga nanguhuli ng daga. Kita mo meron din mga batas na ganito ha. May mga daga ngayon doon sa palayan. Ngayon, ginagawa lang ano, ng kawan. Ano, hinuhuli na ng mga daga, tapos kinakain nila. Tapos ang ginawa na mo, pinagbawal din. Kasi, tama yung mga, ano yung mga kaisipan na ganun. Narong, yun nga mga daga, napapakinabangan na yung ibang mga tao at kinakain nila. Kasi malinis naman yun eh, mga dagang palayan. Kinakain. Eh, napapakinabangan na iba. No, pinagbawal naman. At ngayon naman ang inano ay nung dumami naman ang mga daga, ang sinabi naman ay dahil gawa daw na yung ano, na yung naubos na daw ang mga kubra. Ay doon daw mga kubra yung daw kumakain ng ano. Oh. Ay pinagbawal ay di ngayon nung kuwan, di kuwa may namamatay naman na kalabaw. Iba yung mga natutuklaw ng ano, ng kubra. Dahil nga sa bawal na nga ang ano eh. Bawal na nga yung patayin yung gayang ano, cobra. Mandaan ang ano, yung gayon, marami kang mga batas na mga mali mga gawang batas. Samantalang yung ano, gusto nila mag-balance, pang-balance baga naman na yung mga ano, samantalang pwede naman na yung lasunin nila yung mga kubra, tsaka hayaan nila yung mga tao na kumakain ng mga daga. O di kaya yung daga eh, ano, mauubos yung taga, pagkatapos napapakinabangan pa na yung mga kumakain ng taga, tapos eh mauubos pati yung mga kubra. Kaya pagka pumunta doon sa kuwan, bawa kahit yung bagong kasal na yon, di sana eh ano, nagagala yun eh, hindi siya natuklaw ng kubra. Tapos yung lalaki na bagong graduate na inaasahan ng ano, hindi sana natuklaw ng kubra yun. Tapos yung anak na yung ama ay pumunta doon sa kapitbahay, sana ay buhay pa rin yun. Tapos mayroon pang isa na ano, yung ano, sa loob ng bahay may naglalaro yung bata. Nako, doon pala sa kuwan, palibasa yung rep eh, may patungan. Doon pala sa ilalim na rep, may ano pala doon, may cobra na pala doon.
na tumira. Nako, nakita ng bata, anong nangyari naman yung bata, natuklaw ng ng cobra, yung patay. Kaya anong masasabi doon ng ng mga kawan, sa kanila siguro yun ng kawan, okay lang yun. Yung mga doon sa nagawa ng batas, kasi ang isip nila, kumikita na yung lalo na yung mga ibang mga nakakausap ko, yung mga nakakomment ko, yung ibang mga vlogger na nanguhuli ng ng kubra. Kasi ang ginagawa nila, nilalagay lang dun sa gubat. Paano dadami yun. Ay di bali kung kagaya dun sa ibang lugar na sa ibang bansa na mayroon talagang gubat daw na yun malayo yun talaga sa kabahayan, na malayo. Yan, okay lang yun. Pagka sa atin halos wala nang masyadong kagubatan na kawan. Dahil gawa sa atin maliit lang kasi ang Pilipinas. Kaya wala talaga masyado ring mapapagdalhan ng malayo ang Tapos ang problema, pag dinala mo doon, wala rin silang masyadong makakain ng mga kubra. Kaya anong ginagawa nila? Pumupunta na lang kung saan sa mga bahayan, kasi nandun yung mga daga malimit doon sa bahayan. Malimit. Kaya doon sila napunta. Kaya delikado ngayon yung mga yung mga tao doon. Bawa sila yung naglalakad at maapakan nila yun, ay delikado sila. Ay lalo na ngayon ang mga hospital, problema yung wala silang masyadong anti-venom. Kaya balik tayo sa ating garden, pagkaganyan. Yung kasi minsan ang dahil kasi kailangan malinis para dahil nga natatakot nga dahil baka may mga may mga tira ng ahas. Pero yung ganyan, dapat yung ating mga garden, tatamnan nyo rin ng mga tanglad. Kasi yung mga tanglad kasi ayaw yan ng amoy ng Yan mga basil. Haluan nyo ng mga basil yung mga taniman. Kasi itong mga basil, mga tanglad o lemongrass, yung mga mint, yung mga matatapang amoy, yan ayaw yan ng mga ahas. Kaya yung mga kawan, tatamnan ninyo para yung mga ahas di sila masyadong pumunta riyan. Kasi ayaw nila ng ganyan, yung mga matatapang ang amoy. Kaya yun ang inyong gagawin para halimbawa yung inyong halaman inyong garden hindi masyadong malinis, hindi masyado rin siya titirhan ng ahas, ng kawan. Kasi yun nga, kaya nga nalilinis ng mga magtatanim yung mga kawan, kasi ang iniiwasan nga yung ahas ay ang pinaka ng gamot doon. Tandaan ninyo ng garton yung mga basil, mga tanglad, mga mint, yung ating mga kawan. Ating mga tayo, yung pang mint maganda yung kapag tayo mag-iinom tayo ng kape o kaya chai, pag nasamahan natin ng mint lalo sumasarap habang hinihigop natin. Itong mga garto, gamot pa yan sa ubo, tsaka ito sa pagka mahapdi ang mata, gamot pa yan. Itong mga garto, mga basil o ang tanglad, napakaganda na isasama sa ating mga manok tsaka isda. Yan, ito may mga tanglad dito. Yan, alam nila dyan, samahan nyo ng kawan para hindi kayo mag-aalala na baka may ahas dyan na tumira. Ay kung yan ay may tanglad, ang ahas hindi yan titira dyan. Ayan kasi ang gusto ng ng nature, para hindi na tayo laging bibili ng maghahanap lagi tayo ng mga pataba, o para sila na yung meron ng automatic na mga pataba diyan. Kaya itong mangyayari sa atin, nilalang tayo ng ani. So, sige, maraming salamat at huwag mo kalimutan mag-subscribe at saka mag-follow sa ating mga kwentuhan. Maraming salamat, hanggang sa muli.